Hindi na ito kayang pigilan ng Pangulo. Pilipinas, gusto nang makulong si VP Sara Duterte. Karamihan ng mga Pilipino ay naniniwalang dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa pinakahuling tugon ng masa survey. Sa non-commissioned survey ng Okta Research, 78% na nagsabing dapat humarap sa paglilitis ang bise para sagutin ang mga paratang sa kanya. Sa kabila ng tila matibay na pader ng kapangyarihan, unti-unti nang tumutulo ang tubig ng pagsubok sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Kung iniisip mong isa lamang itong maingay na usapin sa social media, baka kailangan mong maghintay hanggang sa dulo dahil ang tanong, talaga bang nagising na ang Pilipino sa kanilang pananahimik? Nagsimula ito bilang simpleng bulong, mga tanong tungkol sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ngunit lumalakas ang alingaw, lalo na't ayon sa pinakahuling Social Weather Station Survey o SWS Survey, 4 sa 10 Pilipino ang pabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Ang tanong, ano ang nagtulak sa kanila? Hindi ba't tila imposible ito? Maaring pumasok sa isip mo, ngunit ang survey na isinagawa ay nagbigay ng liwanag. 46% ng mga Pilipino ang naniniwala nang hindi may paliwanag na paggastos ng confidential funds ang pangunahing dahilan para sa impeachment. Ngunit bakit nananatiling malakas si VP Sara? Habang sa Balads Luzon, 50% ang sumusuporta sa impeachment, nananatiling matatag ang suporta sa Mindanao kung saan 22% lamang ang pabor. Hindi ba tila nagiging palaisipan kung paano nahahati ang bansa sa isyong ito? Ngunit sa bawat pagpapahayag ng mga taga-Visayas na 24% ang undecided, isa pang tanong ang bumubulwak. Ano ang mga detalye sa likod ng kanilang pananahimik? Mula sa hindi may paliwanag na yaman sa salin hanggang sa di umano'y pagkakasangkot sa extrajudicial killings noong panahon niyang alkalde, ang listahan ng mga paratang ay tila hindi matapos-tapos. Ngunit narito ang plot twist. Ang Vice President sa kabila ng mga aligasyon ay nanatiling tikom ang bibig. Hindi ko ito pwedeng talakayin, anya, pero hindi raw maapektuhan ang intelligence operations. Kung ikaw ang tatanungin, hindi ba't ang pananahimik na ito ay mas nakakapagduda pa kaysa sa kasagutan? Ngunit ano ang papel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyong ito? Sa kabila ng sunod-sunod na impeachment complaints na inihain laban kay VP Sara, malinaw ang mensahe ng Pangulo, huwag itong ituloy. Ito ba'y simpleng pagtatanggol sa dating kaalyado? O may mas malalim na interes na nag-aangkla sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanya? Ang mas nakakalito, ayon sa ilang political analyst, ay kung paano hinahati ng isyong ito ang Kongreso na tila nagiging larangan ng personal na interes kaysa sa kapakanan ng bansa. Therefore, ang tanong ngayon, kung ikaw ang isang Pilipino na napapaisip pa rin sa mga nangyayari, narito ang hamon. Kaya mo bang panindigan ang iyong paniniwala kung ikaw ay nasa harap ng desisyong magpapabagsak o magpapatatag sa kasalukuyang administrasyon habang ang impeachment ay hindi patiyak na mangyayari? Ang mga galaw ng taong bayan ay tila nagiging isang malakas na puwersa na hindi kayang baliwalain. Ngunit ang tanong, kailan masasabing sapat na ang galit at pagkadismaya upang umabot sa aksyon? Kawikaan 29 verse 2, ang matuwid na namumuno ay kasiyahan ng bayan, ngunit ang namumunong masama ay nagbibigay ng kapighatian. Ang talatang ito ay nagpapakita ng mahalagang aral tungkol sa pamumuno. Ang mabuting pamamahala ay nagbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa sambayanan. Subalit kapag ang leader ay hindi tapat o gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes, nagdudulot ito ng pagdurusa at pagkakawatak-watak. Sa konteksto ng issue tungkol sa liderato sa ating bansa, tayo ay tinatawag na maging maingat at mapanuri sa ating mga pinipili at sinusuportahan bilang mga lingkod bayan. Higit sa lahat, tayo ay inuutusan na manalangin para sa mga nasa kapangyarihan upang sila ay gabayan ng ating Panginoong Diyos patungo sa katwiran.
Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may hawak ng lahat ng bagay. Sa gitna ng mga kaguluhan at alitan sa aming bayan, hinihiling namin ang iyong banal na patnubay para sa aming mga lider. Dinadalangin namin na bigyan mo po sila ng karunungan, katapatan at malasakit sa bayan. O aming Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami kung minsan ay nagiging bulag kami sa katotohanan. Tulungan niyo po kaming maging mapanuri, maingat at maging responsabling mamamayan na nagtutulungan para sa ikabubuti ng aming bayan. Para sa aming mga tagapanood at tagapaginig, hinihiling namin na bigyan niyo po sila ng bukas na puso upang maunawaan ang iyong kalooban. Turuan niyo po kaming lahat na maging ilaw at asin ng sanlibutan, mga tagapagtaguyod ng katarungan, kapayapaan at pag-ibig sa aming kapwa. Sa iyo po namin inihahandog ang aming mga plano at sa iyo kami umaasa ng hustisya at kaayusan sa aming bayan. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy na pakikinig ng aming mga panalangin at itungo po ang aming atensyon hindi sa gobyerno dito sa lupa kundi sa paparating na gobyerno ng aming Panginoon Jesus na siyang magtatatag ng isang mundo na punong-puno ng pagmamahal at wala ng kahirapan kundi punong-puno ng kalulahatian, kasaganahan at kasiyahan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan po aming Panginoong naming Diyos at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.